Naramdaman nyo na ba ang bigat sa dibdib tuwing titingin kayo sa mga sulok ng bahay ninyo? Sa mga mesa na punong-puno ng kung ano-ano o sa mga cabinet na halos sumabog na sa dami ng laman, hindi ba't minsan? Parang mas marami pa tayong gamit kaysa sa kailangan natin. Alam nyo, hindi kayo nag-iisa, marami sa atin, lalo na sa ating edad. Ang nakakaramdam niyan, parang bawat kanto, bawat aparador, ay may sariling kwento ng mga nakaraang pinagkakaingatan, ng mga bagay na sinasabi nating baka magamit pa o may sentimental value, pero sa totoo lang, ang dami ng gamit ay nakakadagdag lang sa stress at pagod natin. Ang masakit na katotohanan ay, habang tumatanda tayo, mas lalo nating kailangan ng simpleng buhay at isang malinis na paligid para gumaan ang pakiramdam. Ang siksik na bahay ay parang siksik na isip din. Pero may isang lihim akong ibabahagi sa inyo, hindi nyo kailangan ng buwan para linisin ang bahay nyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 mabilis na paraan para mawala ang mga nakatambak na gamit sa bahay nyo sa loob lang ng 3 araw. Opo, narinig nyo ng tama. 3 araw, hindi ito tungkol sa pagtatapon ng lahat ng alaala, kundi tungkol sa paglikha ng mas maluwag at mas kalmadong espasyo para sa inyo. Manood kayo hanggang dulo dahil mayroon akong ibibigay sa inyong sorpresa na siguradong magpapasaya sa inyo. Ngayon, simulan na natin ang pagluluwag ng ating mga bahay at ng ating isip. Ang una nating gagawin ay ang tinatawag nating ang paraan ng 3 kahon o the 3 box method. Simple lang ito, pero napakabisa. Kumuha kayo ng 3 malalaking kahon o sako. Hindi kailangan na bago. Pwede yung mga lumang box na pinaglagyan ng appliances nyo o kahit anong lalagyan na maluwag. Labelan nyo ang bawat isa, itatago. Ibaba sa iba, isibenta. At itatapon, ang ideya ay, sa bawat bagay na hawakan nyo, agad ninyong pagdesisyonan kung saan ito mapupunta. Hindi na kailangan ng matinding pag-iisip kung sa loob ng ilang segundo. Hindi nyo alam kung ano ang gagawin sa isang bagay. Malamang ay hindi nyo na talaga ito kailangan. Halimbawa, simulan natin sa kusina, buksan ang isang cabinet na matagal nang hindi na-reorganisa. Hawakan ang bawat plato, baso o kubyertos. Meron ba kayong 5 baso na pare-pareho ang kulay pero isa lang ang madalas niyong gamitin? Yung 4, pwede nang ilagay sa ibaba sa iba na kahon. Paano naman yung lumang kagamitan sa pagluluto na kinalawang na at hindi na magamit diretso na sa itatapon, yung mga Tupperware na wala ng takip o yung mga takip na walang Tupperware? Alam na kung saan pupunta, hindi ba't nakakapagtaka kung gaano karaming bagay ang nakatambak sa ating mga kusina na hindi naman pala natin ginagamit, yung mga regalong plato na nakadisplay lang o yung mga lumang kaldero na may butas na kung hindi na nagagamit at hindi naman talaga ito nagbibigay ng saya o gumagana. Panahon na para bitawan, magugulat kayo kung gaano kabilis mapupuno ang mga kahon na yan. Sa bawat item na mailagay nyo sa tamang kahon, mararamdaman nyo ang paggaan ng inyong kalooban. Hindi lang espasyo ang lumuluwag, pati na rin ang isip ninyo. Tapos na tayo sa kusina at pakiramdam natin ay nakahinga na tayo ng maluwag doon. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang mabilis na paraan, ang paglilinis ng ibabaw ng lahat o the surface clear out. Ito ang isa sa pinakamabilis na paraan para makita agad ang malaking pagbabago sa inyong tahanan at para makaramdam kayo ng mabilis na tagumpay na magbibigay sa inyo ng inspirasyon para magpatuloy. Ang ideya ay linisin at luluwagan ang lahat ng patag na ibabaw sa inyong bahay. Ibig sabihin ang mga mesa sa sala, ang mga cabinet sa kusina, ang tuktok ng ref, ang nightstand sa kwarto, at maging ang sahig. Madalas, ang mga nakatambak na gamit sa mga patag na lugar na ito ang nagbibigay ng impresyon na magulo ang buong bahay. Kahit pamalinis ang iba pang bahagi, simulan natin sa inyong sala. Tumingin kayo sa inyong coffee table. Ano-ano ang nakalagay dyan? Mga lumang magasin, mga resibo na hindi na kailangan, mga remote na hindi naman ginagamit, mga palamuti na sobrang dami na. Simulan ang paglilinis yung mga magasin na nabasa na o hindi na ninyo babasahin. Sa itatapon na ang mga resibo na tapos na ang transaction. Sa itatapon na rin mga remote na hindi na gumagana o para sa mga appliances na wala na kayo itapon. Ang mga palamuti na nakakabawas sa espasyo at nakakadagdag lang sa alikabok. Ilagay sa ibaba sa iba kung pwede pang pakinabangan o sa itatapon kung sira na. Ang mahalaga ay makita ninyo ang ibabaw ng mesa. Kapag nakita ninyo na malinis at maluwag ang patag na ibabaw, parang humihinga ang buong kwarto, nakakapagbigay ito ng pakiramdam ng kapayapaan at kaayusan.
Gawin din ito sa mga ibabaw ng aparador o cabinet, sa mesa sa kwarto, at maging sa sahig. Marami sa atin ang may mga landing strip sa bahay, kung saan natin iniiwan ang mga bag, susi o mga sulat pagdating natin galing labas. Ang mga landing strip na ito ang madalas na maging tambakan ng gamit. Linisin ang mga ito. Gumamit ng isang tray o maliit na lalagyan para sa mga mahahalagang bagay tulad ng susi at wallet, para may sarili silang lugar at hindi nakakalat. Kung may mga libro o babasahin na nakatambak sa sahig, ibalik sa bookshelf o sa tamang lagayan. Kung may mga nakakalat na gamit sa loob ng kwarto, ilagay sa tamang lagayan. Hindi na kailangan pang mag-isip ng matagal sa bawat isa. Yang layunin ay makita nyo ang patag na ibabaw na walang nakatambak. Ang paglilinis ng mga ibabaw na ito ay hindi lang magpapaluwag ng inyong espasyo, kundi magbibigay din ng mabilis na pagbabago sa inyong pananaw. Mararamdaman nyo agad ang ginhawa at ang pagiging maayos ng inyong bahay. Ito ang magiging susi ninyo para magpatuloy sa pagdedeclutter. Ang pakiramdam ng mabilis na tagumpay ang magtutulak sa inyo para tapusin ang lahat. Ngayon, pagkatapos nating linisin ang mga patag na ibabaw at sinimulan ang pagtatapon gamit ang 3 kahon, dumako naman tayo sa ikatlong mabilis na paraan. Ang tinatawag kong ang palitan ng sabitan o the reverse hanger trick na inangkop natin para sa pangkalahatang gamit. Karamihan sa atin ay may mga cabinet na halos sumabog na sa dami ng damit, sapatos, at iba pang gamit na minsan lang natin magamit o minsan ay hindi na talaga. Ito ang trick para malaman kung ano ang talagang ginagamit nyo at ano ang hindi na. Ang ideya ay simple lang. Sa mga bagay na nakasabit o nakatambak sa cabinet o drawer nyo, tulad ng mga damit, bag, o kahit mga aparador na punong-puno ng kung ano-ano, baliktarin ang sabitan o ilagay sa isang kakaibang posisyon ang item pagkatapos nyong gamitin ang isang bagay. Ibalik nyo ito sa normal na posisyon. Sa paglipas ng panahon, makikita nyo kung alin ang mga bagay na palagi ninyong ginagamit at alin ang mga nakatambak lang. Halimbawa, sa inyong aparador ng damit, lahat ng nakasabit na damit. Baliktarin ninyo ang sabitan para nakaharap sa inyo ang bukana ng hook. Tuwing susukatin nyo o gagamitin ang isang damit, ibalik nyo ang sabitan sa tamang posisyon na nakaharap na palayo sa inyo. Gawin ito sa loob ng 3 buwan. Sa pagtatapos ng 3 buwan, tingnan nyo ang aparador. Lahat ng damit na ang sabitan ay baliktad pa rin. Ibig sabihin ay hindi nyo na nagamit sa loob ng 3 buwan. Ito ang mga damit na pwede nang ipamigay o itapon, maaaring masakit sa simula, lalo na kung may sentimental value ang ilan. Pero isipin nyo, kung hindi nyo na nagagamit, bakit pa nakatambak? Nagiging hadlang lang ito sa mga bagay na mas gusto ninyong isuot at nagiging sanhilang ng gulo. Hindi lang ito para sa damit. Pwede nyo ring gamitin ito sa mga libro sa estante. Ilagay ang lahat ng libro ng pahiga, pagkatapos basahin ang isang libro, ibalik ito ng patayo. Sa paglipas ng panahon, makikita nyo kung aling libro ang hindi na nababasa at pwede nang ipamigay. Ang paggamit ng diskarting ito ay nagbibigay sa inyo ng malinaw na datos kung alin ang mga bagay na mahalaga sa inyo at alin ang hindi na. Ito ay isang praktikal na paraan para hindi kayo basta-basta magtapon, kundi mas maging matalino sa pagdedesisyon. Sunod, dumako naman tayo sa ika-4 na mabilis na paraan, ang pag-scan ng mga sentimental na bagay o the sentimental item scan. Alam kong ito ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagde-declutter, lalo na sa ating edad. Marami tayong pinagdaanan at bawat bagay ay may kani-kaniyang kwento at alaala. Ang mga larawan, sulat, regalo mula sa mga mahal sa buhay o mga kagamitang nagpapaalala sa atin ng nakaraan ay mahirap bitawan. Ang mabilis na paraan dito ay hindi para itapon ang lahat. Sa halip, ang layunin ay panatilihin ang alaala ng hindi kailangan panatilihin ang lahat ng bagay. Kumuha ng isang kahon na gagamitin nyo para sa lahat ng sentimental items. Ito ang magiging memory box nyo. Simulan ang pag-scan ng mga bagay na may sentimental value. Ang tanong ay hindi, kailangan ko pa ba ito? Kundi binibigyan ba ako nito ng malalim na saya at magandang alaala ngayon? Kung mayroon kayong dosenang lumang larawan, hindi nyo kailangang itapon lahat. Pumili kayo ng pinakamaganda, yung talagang nagpapaalala sa inyo ng masasayang sandali. Pwede rin ninyong kumuha ng litrato ng mga lumang larawan at i-store sa digital format para hindi na makonsume ang physical space. Kung mayroon kayong mga lumang sulat mula sa mga mahal sa buhay, piliin ang mga talagang makabuluhan at ibukod sa memory box. Hindi kailangan na itago ang bawat sulat o bawat greeting card. Ang mahalaga ay ang damdaming na idudulot nito.
Kung may mga regalo na may sentimental value, pero hindi naman talaga nyo ginagamit o nakakalat lang, itanong sa sarili, ang alaala ba ay nasa bagay na ito o nasa puso ko madalas? Ang alaala ay nasa puso natin at hindi kailangan ng pisikal na bagay para manatili. Halimbawa, ang mga lumang collections nyo, kung mahilig kayong magkolekta ng mga figurines, plato o kung ano pa, piliin lang ang iilan na talagang may pinakamalalim na kahulugan sa inyo. Yung iba, pwede nang ipamigay o ibenta para sa mga lumang damit o kasangkapan ng mga anak o apo na may sentimental value. Isipin nyo kung gaano kadalas nyo ito tinitingnan o inaalala. Kung hindi naman madalas, marahil ay oras na para bigyan ito ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa iba o kung may litrato nito, doon na lang. Ang mahalaga sa discarding ito ay ang pagiging mapili. Ang layunin ay magkaroon ng isang memory box o isang designated na lugar para sa mga mahalagang alaala. Sa halip na nakakalat ang lahat sa buong bahay sa ganitong paraan, mapapanatili ninyo ang inyong mga alaala nang hindi nyo kailangan na mabuhay sa isang bahay na punong-puno ng mga bagay. Ito ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan at kalayaan. Panghuli, ang ikalimang mabilis na paraan, ang pagbawas ng isa. Pagdating ng isa na diskarte o the one-in-one-out rule na inangkop para sa existing items, hindi ito tungkol sa bawat bagong bagay na papasok sa bahay, kundi para sa mga bagay na kasalukuyan nating hawak. Ito ay isang pag-iisip na makakatulong sa inyo na maging mas mapili sa mga bagay na inyong panatilihin. Ang prinsipyo ay simple para sa bawat bagay na gusto ninyong itago o panatilihin. Maghanap ng isa pang bagay na pwedeng palitan nito o pwede nang mawala. Ang layunin ay hindi na madagdagan ang dami ng gamit sa bahay, kundi mabawasan pa nga. Halimbawa, sa inyong mga libro, kung mayroon kayong daan-daang libro at gusto ninyong panatilihin ang isang bagong libro, nakakatapos nyo lang basahin at nagustuhan nyo, tingnan ang inyong collection. Meron bang isang libro doon na alam nyo na hindi nyo na babasahin pa o hindi naman talaga ninyo nagustuhan? Palitan ninyo iyon. Tanggalin nyo yung isa para may espasyo ang bago. Sa ganitong paraan, hindi dadami ang mga libro nyo. Gawin din ito sa mga damit. Kung mayroon kayong 10 damit na halos pareho ang disenyo, pero isa lang ang madalas ninyong isuot, pwede nyo nang pagdesisyonan na panatilihin lang ang 3 at ipamigay ang iba. Ang layunin ay maging mas mapili sa kung ano ang inyong pinapanatili. Ang bawat bagay na inyong pinapanatili ay dapat may purpose o nagbibigay sa inyo ng saya. Kung wala, marahil ay panahon na para bitawan. Isipin din ninyo ang mga kasangkapan sa kusina. Kung meron kayong 2 toaster pero isa lang ang ginagamit nyo, ibigay na yung isa. Kung meron kayong koleksyon ng tasa at 5 lang ang regular na ginagamit nyo, ibigay na yung iba. Hindi ito tungkol sa pagiging minimalist sa sukdulan, kundi sa pagiging praktikal. Ang dami ng gamit ay kadalasang nagiging sanhi ng pagkalito at pagkaubos ng espasyo. Kung mas kaunti ang gamit, mas madali itong linisin at mas maluwag ang bahay. Ang diskarte na ito ay nagtuturo sa atin na maging mas intensyonal sa mga bagay na ating pinapanatili. Sa bawat item na inyong tinitingnan, itanong sa sarili, nagbibigay ba ito ng halaga sa buhay ko ngayon? Kung ang sagot ay hindi, marahil ay oras na para bitawan. Ito ay isang epektibong paraan para unti-unting mabawasan ang kalat at magkaroon ng mas organisado at maluwag na tahanan. Sa pamamagitan ng paglalapat ng pagbawas ng isa pagdating ng isa na diskarte sa mga kasalukuyang gamit ninyo, makikita ninyo na unti-unting nababawasan ang mga bagay na hindi na kailangan at mas nagiging malinaw ang espasyo ninyo. Kaya narito na tayo mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa pagpapaluwag ng ating mga tahanan, tinalakay natin ang 5 mabilis na paraan ang paggamit ng 3 kahon para sa itatago, ibaba sa iba, at itatapon, ang mabilis na paglilinis ng lahat ng patag na ibabaw para makita agad ang pagbabago. Ang paggamit ng palitan ng sabitan na diskarte para malaman kung ano ang talagang ginagamit nyo. Ang pag-scan ng mga sentimental na bagay para panatilihin ang alaala ng hindi nabubulok ang bahay. At ang paglalapat ng one-in, one-out rule sa mga existing items para maging mas mapili sa kung ano ang panatilihin. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagtatapon ng lahat ng mahahalagang bagay sa inyong buhay. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo, hindi lang sa bahay nyo, kundi pati na rin sa inyong puso at isip.
Ang bawat isa sa mga paraang ito ay idinisenyo para maging simple at madaling gawin. Lalo na para sa ating edad, hindi kailangan ng matinding pagod o maraming araw na paglilinis sa 3 araw. Kung sisimulan nyo ito, makikita nyo na ang malaking pagbabago magsimula sa isang maliit na lugar, tulad ng isang drawer o isang sulok ng kwarto. At pagkatapos ay lumipat sa susunod, hindi nyo kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang pinakamahalaga ay ang simulan. Ang bawat item na maibibigay nyo sa iba o itatapon ay isang maliit na hakbang patungo sa mas maluwag at mas kalmadong pamumuhay. Isipin nyo kung gaano kaganda ang pakiramdam na umuwi sa isang malinis at maayos na bahay, kung saan kayo makakapagpahinga ng walang iniisip na kalat. Ang pagiging maluwag ng inyong espasyo ay magdadala ng kapayapaan sa inyong kalooban. Magkakaroon kayo ng mas maraming oras para sa mga bagay na mahalaga, tulad ng paggugol ng panahon kasama ang pamilya, paggawa ng mga hobby nyo, o basta pag-relax lang. Hindi na kailangan pang mag-alala sa dami ng nakatambak na gamit. Kaya naman, naniniwala ako na kaya nyo itong gawin. Maliit na pagbabago lang sa simula, pero malaki ang magiging epekto sa inyong kaligayahan at kapayapaan. Ibahagi nyo sa akin sa comment section sa ibaba kung alin sa mga diskarte na ito ang sinimulan ninyo, o kung mayroon kayong sariling diskarte na gusto ninyong ibahagi. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang journey, at mahalaga na magbahaginan tayo ng mga tips na makakatulong sa isa't isa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita nyo itong nakakatulong, huwag kalimutan na pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang helpful tips at inspirasyon para sa ating mga nasa edad 60 pataas. Patuloy tayong matuto, lumago at mamuhay ng masaya at may kapayapaan. Tandaan, ang buhay ay mas magaan kapag mas kaunti ang kalat. Mamuhay tayo ng buo at masaya sa bawat edad.